Adik ka rin ba sa pagbili ng mga laruan, alahas, libro o kung ano-anong bagay na nagbibigay saya? Minsan pa nga nauubos ang ipon sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng hilig na ito ay maaaring maging puhunan? Oo, posible mong ikayaman ang pagbili kung alam mo kung ano ang dapat piliin at kung bakit itataas ang halaga nito sa hinaharap. Kung ano-ano ang mga bagay na ito, tara at sabay-sabay nating alamin mga ka-triview. Nice! Ang pagtaas ng presyo ng isang bagay ay hindi basta tsamba. Kadalasan, ito ay bunga ng limitadong supply, tumataas na interes sa merkado at malinaw na culture o historical value. Ang tamang pagbili ngayon ay maaaring maging mahalagang investment bukas. Narito ang mga bagay na maaari mong ibenta ng mas mahal sa hinaharap. Number 10. Mga dokumentadong antiques. Hindi sapat na luma ang isang bagay upang maging mahalaga. Mas mahalaga ang dokumentasyon at patunay ng pinagmulan. Ang mga antigong may malinaw na appraisal at authentication ay mas pinapahalagahan ng collectors. Tumataas ang halaga ng antiques dahil sa historical relevance nito at sa craftsmanship na hindi na maire-replicate sa modernong panahon. Habang tumatagal, lalong nagiging bihira ang mga ito, kaya't mas nagiging mataas ang presyo sa merkado. Number 9. Domain names at digital assets. Sa panahon ng digital, hindi lamang pisikal na bagay ang maaaring maging investment. Ang maiikli, madaling tandaan at brandable na domain names ay mas malaking potensyal na tumaas ang halaga. Limitado ang supply ng magagandang domain, habang patuloy namang tumataas ang demand para sa online presence. Madali rin itong ibenta sa global market. Gayunpaman, mahalagang umiwas sa copyright infringement upang hindi magkaroon ng legal na problema. Number 8. Mga laruan at larong hindi binuksan. Ang mga laruan ay hindi lamang para sa bata. Alam mo ba na maaari rin itong maging seryosong investment? Lalong tumataas ang halaga kung ito ay limited edition, hindi na muling ginawa at nananatiling mint in box. Malakas ang nostalgia factor lalo na kapag tumatanda ang unang henerasyon ng mga fans. Mas mataas ang presyo ng laruan kung hindi ito nabuksan at nasa orihinal nitong balot. Kaya kung balak mo itong ibenta sa hinaharap, mas mabuting huwag mo na itong gamitin. Ang mga luxury items tulad ng designer bags, mechanical watches at high-end fashion pieces ay patuloy na tumataas ang presyo dahil kontrolado ng mga luxury brands ang kanilang supply at taon-taon ay tumataas ang retail price. Malakas din ang resale market ng mga ito, lalo na kung classic ang disenyo kaysa trendy. Kabilang sa mga halimbawa ang mga modelong gaya ng Hermes, Birkin at Kelly bags, vintage Rolex Submariner references, Patek mechanical watches at Chanel classic flap bags, lalo na ang mga older models. Ang susi rito ay pumili ng timeless styles at panatilihing maayos ang kondisyon. Number 6. Real-world collectibles na may kasaysayan. Ang mga pisikal na bagay na may malinaw na koneksyon sa kasaysayan ay may matatag na demand. Halimbawa nito ang mga lumang barya at banknotes, military memorabilia at historical documents. Kabilang din dito ang Old Philippine Peso Bills, mga bagong lipunan series, Spanish-era coins gaya ng 8 reales, World War II letters at medals, at lumang pasaporte o travel documents na may malinaw na provenance.
Tumataas ang halaga ng mga ito dahil sila ay pisikal na ebidensya ng kasaysayan, mga bagay na hindi mapapalitan o madaragdagan pa ang supply. Ngunit tandaan lamang na mahalagang iwasan ang restoration ng mga ito dahil maaari magbababa ito ng original value. Number 5. Mga sining o artwork ng mga umuusbong na artist. Hindi kailangang sikat agad ang isang artist upang maging mahalaga ang kaniyang likha. Sa katunayan, ang early works ng isang artist ay kadalasang mas hinahanap kapag sumikat na siya. Tumataas ang value kasabay ng reputasyon at career trajectory ng artist. At dahil limitado ang original na output ng sining. Halimbawa nito ang early works ng mga kalaunang kinilalang pambansang alagad ng sining. Limited edition prints ni Ronald Ventura, paintings ng mga regional artists na may gallery representation at signed sketches mula sa art exhibits. Mahalaga ang pananaliksik at pagkikipag-ugnayan sa art communities upang makapili ng tama. Alam niyo din ba na kahit pa ang mga gawang painted bags ni Heart Evangelista ay maaaring mataas na ang value? Ito ay dahil sa pagkakaroon nito ng pangalan bilang artist, influencer at social status at lalo pang tataas ito sa hinaharap. Number 4. Vintage electronics at unang modelo ng teknolohiya. Bagamat mabilis ma-outdate at mag-depreciate ang value ng mga bagong gadgets, may mga piling produkto na nagiging collectible dahil sila ang unang nagpapakilala ng isang makabagong konsepto. Ang unang modelo ng smartphones, discontinued game consoles, at analog cameras ay ilan sa mga halimbawa. Kabilang dito ang Apple iPhone First Generation Sealed, Sony Walkman TPS L2, Nintendo Game Boy 1989 Original Gray, at Leica film cameras tulad ng M3 at M6 model. Tumataas ang kanilang halaga dahil simbolo sila ng teknolohikal na kasaysayan at hindi na mauulit ang unang disenyo. Mas mataas ang presyo kung kumpleto ang accessories at original packaging. Number 3. Mga koleksyon na may kinalaman sa pop culture. Ang pop culture collectibles ay patunay na ang nostalgia ay may katumbas na pera. Kabilang dito ang action figures na unopened, limited edition sneakers at trading cards. Halimbawa ang unopened Funko Pop SDCC exclusive original Star Wars action figures Kenner 1977 hanggang 1985 at Pokemon cards gaya ng Charizard First Edition, Shadowless at NBA rookie cards ni Michael Jordan at Kobe Bryant. Habang tumatanda ang mga unang henerasyon ng fans, lumalakas ang nostalgia-driven demand. Limitado rin ang produksyon ng ilan sa mga ito at napakalakas ng online resale market. Sa mga ganitong klaseng item, tandaan lamang na mas mahalaga ang kondisyon kaysa sa edad ng item. Number 2. Rare at unang edisyon ng mga libro. Hindi lahat ng libro ay collectible, ngunit ang first edition signed copies ng mga kilalang may akda at mga librong ipinagbawal o limited edition ay may mataas na potensyal. Mas tumataas pa ang presyo kung mahalaga ito sa akademya at kolektor at kung unti-unti nang nababawasan ang maayos na kopya. Halimbawa, ang first edition ng Noli Me Tangere, Spanish edition, signed copies ng mga aklat ni Nick Joaquin, first printing ng Harry Potter and the Philosopher's Stone ng UK, at mga lumang textbook noong American colonial period sa Pilipinas. Kapag kakaunti na lamang ang natitirang maayos na kopya, nagiging cultural artifacts ang mga libro. Hindi na lamang ito babasahin, kundi bahagi na ng kasaysayan. Number 1. Vintage at limitadong edisyong alahas. Sa lahat ng nabanggit, nananatiling isa sa pinakamatatag na investment ang vintage at limitadong edisyon ng alahas. May intrinsic value na agad ang ginto, platinum at precious stones.
Ngunit mas tumataas ang presyo kung ito ay limited edition, malinaw na pinagmulan at gawa ng kilalang brand o may mataas na craftsmanship. Kahit patuloy ang demand sa precious metals kahit magbago ang uso, tumataas din ang kanilang market price sa paglipas ng panahon at madali rin itong ipasa sa susunod na henerasyon. Ilan sa mga halimbawa ang early editions ng Cartier Love Bracelet, Tiffany & Co, Elsa Paretti Designs, mga anting-anting na gawa sa 18K hanggang 24K gold noong 1970s hanggang 1990s, at lumang engagement rings na may natural diamonds. Ang mga lumang disenyo ay hindi na muling ginagawa at mas mataas ang value ng handcrafted pieces kumpara sa mass-produced jewelry. Kaya kung mag-i-invest man, iwasan ang mass-produced at piliin ang may malinaw na dokumento at kalidad ng pagkakagawa. Sa huli, ang simpleng hilig sa pagbili ay maaaring maging isang matalinong hakbang kung ito ay sasabayan ng kaalaman at pananaliksik. Ang mga bagay na may kwento, rarity at kalidad ang may pinakamataas na tsansang tumaas ang halaga sa paglipas ng panahon. Kayo mga ka-triview, may mga item ba kayo na katulad ng mga nabanggit? At kung meron, nais naming marinig kung ano-anong item ang mga ito sa comment section below. Hanggang sa muli mga ka-triview!